budol, big scale ang problema ng bayan ngayon dahil ang social media ay napakakapangyarihan. So, I'm talking about doon sa mga vlogger na nagpapaaso doon sa mga maling gawain. At may mga vlogger kung napapansin ninyo ay talagang ulitin ko ulito na napaka-hypocrite. Sasabihin nila pagka mali daw ay kinikriticize nila at pagka tama naman daw pinupuri ay hindi naman yun ang impression ng mga tao. Obviously, na ang ano nila ay magsilbi lang sa isang puon. At nagwawalan nga sila kahit pati mga wanted, pinagtatanggol nila. Okay? There was a time, I'm talking about probably like a month ago, okay? Merong grupo daw ng banateros na, pero ako naman, as a vlogger, ay naunawa ko naman yung mga banateros dahil I'm 57 years old. Natatandaan ko merong Waway na isang media na si Ruter Batigas, kung natatandaan niyo yun. Waway at saka si Batigas. So in-interview na yung wanted para sumuko. Okay? Para sumuko. So neutral siya. Ito naman mga banateros ay parang hindi neutral ang dating. Dahil alam ng mga tao na may pinagsisilbihan kang puon, kaya mo ginagawa to. So, yun ang impression ng mga tao. Okay, karapatan nga ng mga banateros na na-interviewin yun. Tama yun. Pero ang impression po ng mga tao, kapag ikaw ay meron puon na pinagsisilbihan, ay parang mahirap na maniwala sa iyo. Dahil bias na bias ka. Yun ang totoo nun. At yun ang mga nagpapahirap sa ating, sa ating bayan, yung mga yan. Parte sila ng mga budol-budol, big scale. Yun, okay? So, isosort out natin to. Marami tayong mga bagay na na iikutan ngayon eh. Ito maganda kay Pilosopong Mamay dahil once a week lang tayo nag-vlog. So, nasosort out natin lahat yan. Mga i-update ko kayo, okay? Itong confidential fund ay talagang ayaw niyang i-give up. Ngayon ay lumalaki ang sunog. Ang mga congressman ngayon ay nabubwisit na dahil ang binubuksan ngayon yung mga satellite na itinayo ni Sara. Siguro yung mga 10 satellite yon all over the Philippines. Tumutulong ng mga kawanggawa, ganyan. Okay. So, parang pinahihina niya ang gobyerno ng Marcos at siya na nagte-take over. So, lahat kinukuha niya. So, ganun pa ba? Parang nangangampanya na siya. At hindi naman niya pwedeng paglulukuhin ang mga tao. Hindi naman ganun kabobo ang mga tao. At nagagalit din yung mga congressman sa kanya. At kaya hindi na sila sinusuportahan. So, ang bagsak talaga ang si Sara. So, ever since wala ho siyang naipakita na I don't know, na something changed. Puro na lang tungkol sa pera. Puro na lang pamumulitika, malakas-malakas. Pero wala hong napatunayan. Yun ang problema ngayon. And then, si Tatay Digong ay inaaway ang mga kongreso, which is, akala niya siya pa rin ang presidente. It's not gonna make sense. So, right, okay, umpisa natin kay Sara. Itong confidential fund ay gasgas na. For some reason, ayaw niyang i-give up. Okay? Ang masama nito ay napapabaon siya dahil yung tatay niya ay talagang mali ang pagpasok sa eksena. Binabangga niya ang mga Congress. Kaya lang medyo nagiging malilimutin si nasanay kasi. Nung 6 years niya ay lagi siya pinagtatanggol ni Cayetano, lagi nagda-damage control si Cayetano. Kasi napakarami niyang contradicted na mga sinasabi. Kung natatandaan ninyo, challenge siya ni Trillanes na meron siyang 2 bilyon na itinatago sa bangko. At kailangan maging transparency siya. Pero nag-refuse siya for 6 years. Ayaw niyang ma-audit siya. Okay? Ngayon naman, gusto niyang i-audit itong mga congressman ay talagang magagalit sa kanya. It's not gonna make sense. At puro contradicted ang ginagawa ni Tatay Digong eh.
at puro kahihiyaan sa mga Duterte. Ngayon, ito pang mga media, galit na galit siya at pinasara niya ang ABS-CBN. Talagang binabangga niya lahat ng mga media. Ngayon naman, humihingi siya ng tulong na maging opposition daw. Yung mga ganun. So, talaga mga Duterte ay bagsak ang rating. So yung kanilang style na budol-budol, big scale ay is not gonna make sense. Yung yung kinokondem niya si Marcos na very weak, ay parang nabaligtad siya ang very weak dahil wala nang sumusuporta sa kanya. Okay, saka natin pag-uusapan yung mga ICC na padating na. Alright? Ang Duterte ay isa ho sa nagpapabagsak ng bansa. Ay akalain mo ba naman na hinihikayat niya ang mga tao na magbayad ng tax? Pero siya ay numero uno na ayaw niyang magpakita ng salin, ayaw niya ipakita yung mga kaymanan niya, ayaw niyang bitawan yung mga administrasyon niya, ibinaon niya ang Pilipinas sa utang. So, lahat ng kapalpakan ni nasa kanya. Tapos, kaya walang bumili ng kanyang walang bumili ng kanyang boycott. Boycott daw, wag daw magbayad ng tax ang mga taong bayan. Hinikayat niya. Ay talaga hindi ito nakakatulong sa bansa. Ito naman mga budol-budol na ng mga vlogger, na mga supporter niya, ayun yung mga walang ya. Talaga iba basta wala pa pansinin nyo, yung mga vlogger ba yun? Okay, maraming mga sumusuporta sa kanila na manipulate kasi ganun yung mga Pilipino yung may mga vlogger kasi na as an influencer, mataas ang humors, pero ang hindi nila alam ay sila yung namamanipulate na dahil sila na-obsess sila dito sa isang naging followers na sila, naging loyalist na sila. At maraming mga Pilipino ang mga hindi nag-aral. So, pero doon sa mga tao na na hindi madaling paniwalain, mga matatalino, mag-iisip ka rin. Okay, na hindi ka basta may impluwensyahan. Yun ang mga matatalinong tao.